investigations into the supposed leak of confidential information from the PDEA, or Philippine Drugs Enforcement Agency, and the reported big drug hole in Batangas will be prioritized once the Senate resumes session next week, sabi ni Bato de la Rosa, Senator Bato de la Rosa. The chairman of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs indicated this when asked in phone interview about the priorities of the Senate once it resumes. Sabi niya, sa committee hearings, yung mga PDEA leaks, yung mga nag-leak na mga classified documents sa PDEA, pati na rin yung hingi tayo ng update sa latest shabuhol sa Batangas. Ayan. So, yan, balita na. So, narinig tayo. So, hindi to AI. Okay? Lasso, umandahanda ka na. Dahil I hope, Senator Bato, isama mo na rin, kung napapanood tayo ni Attorney Delgado, yung dinibdiban ni Lazo, 'di ba? Yung ano po kayo, yung inabuso kayo, talagang minaltrato kayo ni PDEA Chief Lason. Sana sumulat, isabay niyo na po ito, lahat ng mga inapi ni Lazo, inabuso, sinapak diyan sa PDEA, sumabay na kayo dito. Sumulat na kayo sa Senate para idagdag na kasi 30 yung hearing eh. Para marinig na rin ng taong bayan, yung 5-minute video na pinakita ko sa inyo kung paano dibdiban ni Lasso, si Attorney Delgado ng PDEA, at wala na ngayon yan, umalis na yan dyan, tinanggal na rin nila. At sa simpleng traffic dispute, which is si Lasso ang may kasalanan, ipatawag na rin yan, Senator Bato. But I believe it's better na itong sila Attorney Delgado and the rest na inapi dyan sa PDEA, sumabay na kayo. Sulatan nyo na ang Blue Ribbon at si Senator Bato, lahat nyo na, Committee on Justice, lahat, i-copy furnish nyo na lahat na panagutin si Lasso at panagutin si Marcos Jr. kung siya ba ang nasa likod dyan sa 1.8 na drug haul na yan na binawasan nila ng 400 kilograms. Then the next day yata, binawasan na rin ng 200 kilos, di ba? Ay, nako mga kababayan. We're winning. Okay? Marcos Jr., mag-drug test ka na. Ngayon, okay, masyado na kayong desperado. Kaya puro AI, mind conditioning ang ginagawa ninyo. At nagpapalabas kayo ngayon ng mga manipulated audio ko. Si Sas wala pa ba? Sas, wala ka pang manipulated audio? Wala pa si Sas. Ako pala ang nilalabas na hindi tanga ang Pilipino. Gamitin nyo naman yung mga jutang genemes kong word. Diba? Kung gusto nyo maglabas ng audio, gamitin yung mga jutang genemes. Ito, mga polboronic, government 2022. Ayan. O, yan. Yan ang gamitin nyo. Kuting, ano pa ba? Kyoho. Yung mga ganyang words, mga vocabulary ni Boljakan. Yan ang gamitin nyo. Gagamit lang kayo ng hindi pa kapanipaniwala. Siguro kung gamit kayo ng jutang genemes, baka maniwala pa itong mga palangga ko. But again, hindi pa rin maniniwala yung mga yan. Kasi, ni piso, hindi ako humingi ng kabayaran para ipagtanggol ang Pilipino. Kasi kung ako'y nabayaran, si Marcos Jr. mismo, sila mismo, si Lisa, ang magsasalita magpapakita ng ebidensya. Ang salita, madali lang pekein ni Lisa. Diba? Sabi niya, ipinagpalit ko daw ang pera sa friendship. Julul, hindi kita kaibigan. Hindi mo ako tinuring na kaibigan. At ikaw ang nagpalit sa maraming pera, milyon pera sa mga pangako nyo, sa taong bayan na ibabangon nyo. Ikaw ang binenta mo ang iyong kaluluwang G-team kay Satanas. Hindi mo sinanla, ibinenta ninyo. Hindi na kayo tao. Dahil hindi gawain ng tao ang ibenta ang kinabukasan ng Pilipino. Hindi gawain ng taong matino ang mangidnap ng mga bata, Lisa. Abangan mo ang video mo, ha? Alam mo to eh. Huwag ka magmaang-maangan, hitad. Excited na ba kayo dun sa video? Ha? Kung ito ay AI generated, bakit hindi nyo sinama sa inyong propaganda, sa inyong pronouncement o announcement dyan sa inyong presidential communications na ang boses mo na nag-leak, nakausap, nag-I love you kay Taberna ay AI? Di isama mo yan. Diba? Total, sabi nyo, magpa-file kayo ng case, ganyan mga panakot ninyo. Ha? I-report nyo sa lahat ng mga authorities. Bakit hindi nakasama yung boses mo?
takot ka kasi totoo. Kasi hindi naman pwede magtatapos lang na ire-report ninyo si Maharlika na nagpakalat ng AI. Okay? Kasi pagdating sa kaso, syempre may forensic yan. Ipaporensik natin yung boses mong laging laseng. Hi, Rika Ishi. Thank you, Palangga. So, kaya takot na takot kayong isama yung boses mo, Lee Satanas, kasi alam mong real. Alam mong totoong boses mo na gagagaling mo lang, katitira mo lang, o punong-puno ka siguro ng kargada na sa iyong vangag-vangag. Yan, Lisa. Kaya naman, hindi ka talaga uubra. Kapag nagsisinungaling ka, hindi ka mananalo sa katotohanan. Kaya tignan mo, buro ka sinungalingan na sinasabi mo 1997 ako tayo nagkakilala, tapos pumunta ako sa bahay niyo sa Ilocos at nag-video. The first time nakapunta ako sa Ilocos, 2017. Okay? Alam niyo na yan, mga palangga. So sa sobrang kabangagan mo at sobrang kargado ka, kung ano-ano pinagsasabi mo, ano pinagsasabi itong Jutang Genemes na ito, 'di ba? Ay nako, nakakatawa na lang ito, nakakatawa. Actually hindi siya nakakaawa. Nakakatawa itong si Lisa Smugs ninyo. Okay? Ay, wala ako. Alright. So, yeah, Rika Ishi, thank you so much. Ang sabi ni Rika, baka magsuot ng wig at yun ang gupitin. Alin? Ang gupitin niya. Alright. Okay, ayaw ni Kuting magpapulburon test. It means bangag, sabi ni Babeslyn Kitchen. Alright. Ay, kaya nga, 1997, 1997, si Wating-Wating, ano yun, talaga nawala na. Okay. Si Syndicato, nandito. Please don't insult the intelligence of Filipinos. We know better. You think you can just turn us around in any direction? Tama, Palangga. You want us to face our fellow, we are not puppets. Oh, by the way, yung ano pala, bukas sa Sunday, not bukas, yung Maisog Rally sa Bulacan. So, I hope makapunta kayo doon, mga Palangga. Okay. Maisog Rally. Akbang na Maisog Rally sa Barangay Poblacion, Busos, Bulacan, April 28, 2024, 5 p.m. Alright? So mga kababayan, by the way, bago ko makalimutan, eto, Senator Bato, I hope, for sure may nakikinig. Nakarating sa akin, sa ating informante, sa ating puting ahas, na may umaaligid-aligid na daw po sa village sa tinitirhan ng investigating agent. May mga kahinahinala na umaaligid dahil ang nakikita natin dito, mga kababayan, may planong masama si Lisa at si Marcos Jr. dito sa investigating agent na sumulat kay Senator Bato para imbestigahan ang pagkasangkot ni Marcos Jr. sa pulburon noong March 10, yung raid, March 10, 2012. Okay? Gusto kong ipaalam sa buong bayan, mga kapalangga. Gusto ko po ipaalam sa inyo na mayroong pagbabanta sa buhay ni investigating agent. Kasi dati siyang PDEA agent eh. So alam niya, base sa impormasyon na nakuha ko, may umiikot-ikot, may umaali-aligid sa kanilang lugar. So Senator Bato, kasi dito sa Amerika, I think ganun din sa Pilipinas, kapag may threat ka sa buhay, tatawag ka sa police dito sa US, pwedeng pumunta ang mga police, mga police para bantayan yung bahay mo. Kasi ako, di ba, remember I told you, nang nireport ko may death threat ako, sabi ng LAPD, sabi niya, do you need us na bantayan ka doon sa bahay mo? Sabi ko, no, I'm okay, So sana, Senator Bato, mag-effort din po kayo sa ngalan ng pera ng bayan. Kasi yung mga police naman, pasweldo naman ng taong bayan yan, itong investigating agent na ito, nasa peligro yung buhay niya. Kasi may mga reports na nakarating din po sa akin na pag-ingatin ko daw si investigating agent kasi pwede siyang gurgurin bago siya makarating sa Senado.
So ngayon, Lisa at Marcos Jr., hindi nyo na siya pwedeng gurgurin kasi dinisclose ko na dito na maari, I'm not saying 100%, but maaring may plano kayong ipagurgur si investigating agent na kung saan siya sana ang magre-raid kay Marcos Jr. noong 2012. May mga hakbang, may mga evil forces po na umiikot-ikot kasi baka gurgurin siya at hindi na siya padatingin sa Senado. Kaya kung narinig mo ako, Mr. Investigating Agent, mag-record po kayo ng video ngayon na. Okay? Nasasabihin ninyo lahat kung ano yung nakikita nyo sa paligid ninyo na kayo ay inaaligid-aligid ng mga ng mga hindi makahinahinalang tao, baka mga pusa, katulad ni Kuting yun, nagaan yung pusa. Joke lang. Ilagay nyo po yan, mga kababayan, Mr. Agent, Investigating Agent, ilagay nyo po yan para maprotektahan nyo ang sarili ninyo. Kasi kung may mangyari sa inyo, i-share nyo yan sa mga anak nyo, sa pamilya nyo, sa kaibigan ninyo, para may maipakita tayong ebidensya. Kasi you'll never know, sir. Ako may ganyan ako eh. Okay? Patagal na. Sabi ko kapag ako, pag ako ay nagurgur ng kahinahinala, wala pong ibang gugurgur sa akin kundi si Lisa Marcos at si Marcos Jr., ang gobyernong pulburon. Kung ako ay gugurgurin sila, dahil may 3 death threat ako coming sa kanila. At documented yan. I forwarded here sa authority. Yan. At even yung yung distressed mother, may death threat din siya. Okay, inaaligid-aligiran nga siya sa Europe eh. So ikaw, investigating agent, o yung mga a-attend dun sa hearing sa April 30, ikaw, who's that? Attorney Delgado, kung sakaling maimbita ka dun o sumulat ka, gumawa din po kayo ng video. Ito lang yung pwede nyong pang depensa. Mawala man kayo, I hope not. At least alam ng mga kamag-anak, alam namin. Diba? Ako, I will stay alive. I tried my best to stay alive. Naiwasan to mga demonyong ito. Nagaan yung anyong manok. Nagtutuktulaaw ako, di ba? Pag nakakita ko yung mga demonyo, nagaan yung manok ako, di ba? Para hindi tayo magurgor. Di ba? We have to stay alive. Kasi itong laban natin, sir, this is not laban mo, laban ko. Laban ito ng 120 million Filipinos na maipakita natin nung gabing yon na dapat i-raid si Marcos Jr. dahil siya ay bangag na bangag doon sa Rockwell. Diba? Kailangan kung ano yung alam mong impormasyon, Mr. Agent, ilabas mo. At sana ilabas mo lahat ang pwede mong ilabas. Ikaw, Senator Bato, sana gawin niyo po yung tama. Senator Pia Cayetano, gawin niyo ang tama. Protektahan niyo yung mga taong nagsisiwalat para gumanda ang bayan. Nagsisiwalat na si Marcos Jr. ay isang polboronic. Alright? Tsaka pa-drug test na yung gonggong na yan. Ang tagal eh. Barkadahan. O yan. Ang tagal magpa-polboron test. So ngayon, I am praying for you, Mr. Agent, na sana wag po kayong gurgurin. Okay? Pero, nakakabahala. So gumawa ka na kayo ng video, baka naman, I hope narinig. I'm really looking forward to interview you, sir. Sana makipag-connect ka naman sa akin ng bonggang-bongga. Ito yung aking email. Gusto mo, i-share mo din sa akin yung video para preparation lang. You'll never know what's gonna happen. Sa lahat na may mga ebidensya, dyan nyo lang email sa akin, maharlikanetwork@protonmail.com. Kung may mga expose kayo, ilagay nyo lang dyan. Kasi ang kalaban natin ay hindi nga tao eh. Ang kalaban natin ay mga Jejimon. So we have to, kaya natin mag-ingat. Ipa-clear mo na ang katawan ni Kuting for 1 year, din doon siya magda-drug test, sabi ni Jenny. Hindi maki-clear yan. Pag addictus ka talaga. Right? PBBM, pambihirang budol-budol man, sabi ni Alchi. Observant me, ma'am, yun sana mag-ingat siya. Mag-ingat kayo, sabi ni Jenilyn Romaron. Ayan, naisip ko na naman yung itsura ni... sabi ni Senisi, naisip ko na naman ang itsura ni Cuticle. Na Bukelya na naman. Okay? From LA, California, si Junay.
Oo nga 'no, 2:35 na pero ito talaga yung oras ko. Ipatawag din si Sayarot, that's good idea. Oh, ipatawag din Senator Bato, ipatawag mo rin 'to si Sayarot. Yeah, you're right, Palangga. Yeah, thank you for that comment. Hmm, yeah, nawala na si Palangga. Sorry, di ko nabasa yung pangalan mo. Yeah, okay. So ito, ayan oh, Senator Bato, ipatawag mo si Sayarot oh. Kasi kasama nila Kuting yan oh. Nakawala yan. I-forward ko nga yan sa common friend namin yan, no? Ni Senator Bato. Ito patawag din to sa Sayarot. Ano nangyari dito sa 1.8 tons din to eh. Nahulihan din to eh. Oh, ito protektado ni Marcos Jr., protektado ni Lisa, protektado ni Tambalos. Ito ipatawag mo na to, Senator Bato. Lahat ng mga to ipatawag mo na nang yeah, that's good, you know, para malaman ng taong bayan. Imagine mo yan. Imagine yung mga kababayan, yung nagpapatakbo ng gobyerno ninyo. Kasabwat, mga dorogista. Saan kayo pupulutin? Saan tayo pupulutin? At last na taon na si Senator Bato, sabi ni Adelaida. Ba't pakiramdam ko, ano yon? Mukhang nabayaran. Sino nabayaran, Palangga? Lagi ka namin pinipray, sabi ni Orlando Nicolas, Madam Marlica, nag-iisa ka lang, yung vlogger. Yung ibang vlogger, bayaran karamihan, di kaya magpagamit. Sabi ni Sarny, Padilla, pakiramdam ko mukhang nabayaran na. No, well, I don't think so, Palangga. Nagpatawag na siya, napagtawag na siya ng hearing sa April 30. Sabi ni Ginny, Witness Protection Program. Yeah, dapat nga meron siyang ganun eh. So, wag na natin sila pangunahan. They know what to do. Diba? Tayo ay mga ordinaryong citizen lang. They know what to do. Alam na ni Senator Bato yan. At sana nga, tama, wag siya magpa-backdoor. Kasi pag nagpa-backdoor siya, alam mo naman yung nga bells natin dito, tulong-tulong pa rin tayo. Okay? Lord, protect everyone working for the good for this country. Watching while driving, sabi ni Ruby Ravelo Dahinog. Okay. Isama din si Abalo sa test. Sabi ni Roger Ledesma, nga, no, kasi umingiwi-ngiwi na talaga siya eh. Mga previous involvement ni Lasso at Sayarot, mga illegal drugs, sabi ni Sonny Yetnos. Baka naman fake hearing lang yan sa April 30, sabi ni Lonsky. Kaya nga babantayan natin, Palangga, tahimik na po yung whereabout ng driver na nahulihan sa Batangas. Kasama yun sa investigation. I hope, Senator Bato, gawin mo yung tama. Paimbestigahan din daw niya, di ba? Nabasa nyo kanina doon sa GMA News. Sama silang lahat. Sabi ni Chika, George Severon. Anyway, mga kababayan. So tomorrow, our vlog is video ni Lisa. Kung paano po maririnig ninyo, kung paano ang pagiging hayop, ang pagiging satanas, lahat ng masama nasa kanya na. Kaya sabi ko nga sa inyo, I tried to be cool kasi malapit na tayo sa winning natin. Malapit na yung trophy natin. I can feel that. Lalo na sa expose natin bukas. Ayoko na sumigaw. You know? Minsan sumisigaw pa rin ako, hindi ko mapigilan yung sarili ko. Pero kasi masaya ako today kasi nag-party kami. Katatapos nga lang. Party kami kasi may nag-birthday. Ipatawag din si Terry. Sabi ni Leah Thompson, I think papatawag siya. O nga no, tanungin ko nga, magtanong tayo din sa common friend. Dapat ipatawag din si Maricel Soriano kasi nung gabing yun, ayon sa report, kasama siya. Abangan namin yan, madam. Tagilid si Bato kung magpasuhol siya, sabi ni